Patay sa pamamaril ang isang lalaki at kanyang 10 taong gulang na anak sa Bacoor, Cavite. Riding in tandem ang itinuturong sospek sa krimen. Si John Consulta, naka-alerto 24, eksklusibo. Dead on the spot si Arnold Satorre patapos pagbabarilin ng riding in tandem sa loob mismo ng Springville Subdivision dito sa Bacoor. Ang anak niyang si JR, 10 taong gulang, nadala pa sa ospital pero binawian din ng buhay dahil sa tama ng bala sa ulo at katawan. Kwento ni Rolando Satorre, kita niya ang dalawang suspect nang dumiretso sa isang kalsada sakay ng kulay puting motor. Nung pumutok, nakita ko na lang yung anak ko na nakahandusan na sa motor niya. Sa lubong ng pagbaril niya, kaya nakasadya dyan. Wala raw silang alam na kagalit ng anak, kaya palaisipan pa rin kung sino ang nasa likod ng pamaslang. Masakit din sa isang magulang na baril na mamatay ang anak mo na wala ka naman alam na dahilan na kamamatay niya. Nakarecover ang mga miyembro ng SOCO ng basyon ng bala ng 9mm. Nagsasagawa ng follow-up operation ang Bacoor Police para matukoy ang mga posibleng may motibo sa krimen. Nakakuha kami ng 3 fire cartridge case ng 9mm. Precisely, more than 2 feet ang distansya ng firer sa biktima. John Consulta, naka-alerto, 24. Kakaiba naging estilo ng pagtakas ng 3 hinihinalang hold-upper sa Aliaga, Nueva Ecija. Bigla kasi silang naghagis ng pera sa kalsada habang hinahabol ng mga pulis. Kaya naman ang mga tao nagkagulo sa pagkuha ng pera. Tinatayang aabot sa 1 milyong piso ang natangay ng mga hindi pa nakikilalang sospek mula sa 2 tauhan ng isang rice mill doon. Sugatan ng isa sa mga biktima matapos siyang barili ng mga sospek. Patuloy ang pagtugis sa mga sospek. Ilang bakal mula sa isang ginagawang condominium sa Valenzuela ang bumagsak kanina umaga. Kwento ni Youth Cooper Michael Ang, nasa loob siya ng kanyang bahay nang makarinig siya ng malakas na ingay. Paglabas niya, nakita niyang galing pala ito sa itinatayong kondo malapit sa kanila. Wala namang naiulat na nasaktan. Samantala, isang sunog naman ang sumiklab sa Pasig. 5 bahay sa may floodway ang tinupok ng apoy pasado alas 2:30 kahapon. Nakuna niya ni Youth Cooper June Nofies. Wala namang naiulat na nasawi o sugatan. Hindi pa rin malinaw ang sanhi ng sunog. Samantala, naaliw naman ang isa nating Youth Cooper sa isang asong nakaangkas sa nagmomotorsiklong amo. Kompleto pa sa helmet at jacket ng aso. Ay kay Youth Cooper Ariel Almera, nakasabay niya sa kalsada ang mag-amo. Kayo po pwede rin magpadala ng mga video o litrato ng mahalagang balita. Mag-log on lang sa www.youthscoop.tv. Para naman magpadala ng text sa MMS, i-text ng scoop, space, message, space, ang inyong pangalan at address at ipadala sa 4627. Paalala lang po sa ating mga Youth Cooper, yun lamang po mga video at litratong pagmamay-ari ninyo mismo ang ipadala sa amin. Pagkakataon na kilahok ang GMA Network sa pagdiriwang ng Tawo-Tawo Festival sa Bayawan, Negros Oriental. Bukod sa Kapuso Night, nagkaroon din ng beauty pageant at float parade. Ang chika mula kay Nelson Canlas. Simula pa lang ng pagrampa ng mga kalahok sa Miss Bayawan 2011 sa Negros Oriental, nabighani na agad ang lahat sa mga contestant. Costume pa lang kasi panalo na. May gawa sa pamaypay, walis tambo at dahon. Nagpaseksihan naman sila sa swimsuit competition at elegante ring rumampa sa kanilang evening gown. Pinaglabanan ng mga kandidata ang corona para sa Miss Bayawan 2011, Miss Tawo-Tawo Festival Queen at Miss Bayawan Tourism. Isang special award naman ang binigay ng GMA Network, ang Miss Kapuso, na napanalunan ni Grinette Gail Tuazon na itinanghal ding Miss Bayawan 2011. Kinabukasan, dagsa ang mga tao sa kalsada para abangan ang Kapuso Street Dancing and Float Parade. Hindi naman sila nabigo dahil in full costume pang nakisaya ang ilang cast ng Dwarfina na sina Banes Del Moral, Nico Aitona, Will Devon at Angelica de la Cruz.
Pagkatapos ng parada, dumiretso ang 4 sa Kapuso Night. Doon, tinatayang 10,000 tao ang dumalo. Kaya naman lalo silang ginanahan sa pagbibigay saya sa fans. Sinamahan din sila ni Maureen Larrazabal, Rochelle Pangilinan, at Iza Calzado. Matapos ang programa, solve na solve ang mga taga-Bayawan dahil sa dami ng artistang nakipista sa kanila. Sana maulit pa dahil sobrang nag-enjoy ako dito. I was really happy naman and the crowd was very energetic naman when I came. Nelson Canlas updated sa Showbiz Happenings. Susunod, dahil sa sikap at pananampalataya, Pinoy na basurero noon, matagumpay na CPA lawyer na ngayon. Pop country superstar Taylor Swift, pinagkaguluhan sa kanyang pagdating sa bansa. At walking tour sa Intramuros, Maynila, patok sa mga turista. Tutukan lahat ng yan dito sa 24 Oras.